Brilliant Skin na Kojic Soap. Yan na lang yung natira. I-share ko sa inyo ano nga ba yung naging experience ko sa paggamit nito after 3 weeks. Actually, mag-1 month ko na siyang ginagamit. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you're not. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga beshi, sa mga bisita dyan, hello sa inyo at sana wag ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So today guys, ito na nga, ipapakita ko sa inyo yung aking Brilliant Skin na Kojic Soap. Yan na lang yung natira, as in, ang ganda ng color niya, no? Sobrang bright yung pagka-orange niya and also yung smell nito ay mabango. So ngayon, isi-share ko sa inyo ano nga ba yung naging experience ko sa paggamit nito after 3 weeks. Actually, mag-1 month ko na siyang ginagamit. Hindi ko siya masyadong ginagamit sa face kasi masyadong dry yung skin ko. Kaya always do patch test again guys. Hindi po ako expert or dermatologist. I'm just here to share you kung ano talaga yung naging personal experience ko sa paggamit nito kasi para makatulong dun sa mga naghahanap ng reviews. So, kung kayo, interesado kayo, hindi lang for the face, pero sa katawan, ano nga ba yung magiging effect niya? Panoorin nyo lang itong vlog ko at isi-share ko sa inyo. Unang-una for the face, ang Kojic Soap kasi is really good for skin brightening or pagpapaputi ng ating mga balat. Natatanggal niya yung mga dead skin, na exfoliate niya. So, if you have melasma or meron kayong mga uneven skin tone or mga alam niyo yun yung peklat, nakaka-lighten din siya, no? Of course, hindi po ito magic na ay agad-agad puputi. Hindi siya ganon. Pero magla-lighten siya, lalo na kung continuous nyo siyang ginagamit. Ang Kojic Soap talaga sobrang sikat yan sa Pilipinas, iba't ibang brand. So, specific tayo ngayon, yung Kojic Soap from Brilliant. Unang-una, for the face, maganda talaga siya kasi pwede rin siya makaprevent ng acne. And also, nakaka-lighten siya ng skin. So, if you have blemishes or acne or pimple marks, nakakatulong din siya doon. So, ang problema nga lang dito, ito, I'll be very honest sa inyo. Pag kayo gumagamit ng Kojic Soap, lalo na sa inyong mga mukha, at first timer kayo, I will not recommend na gamitin ninyo siya araw-araw kasi it can cause dry skin, redness, or baka magkaroon kayo ng skin allergy, or pwede rin siyang mag-cause ng dermatitis sa atin kapag sobra talaga yung pagdadry ng skin and hindi nyo siya nilalagyan ng moisturizer. Unang i-recommend ko, kung first time yung gagamit, gamitin nyo muna ng twice a week, ganyan, or thrice a week, and then unti-untiin ninyo hanggang sa maka-adjust yung skin ninyo sa product na to. Kasi matapang siya ha. And also, i-recommend ko din na kung gagamitin niyo ito sa face, kailangan gagamit kayo ng magandang moisturizer para hindi mag-dry yung skin kasi it can also cause dry skin. For the face nga, hindi ko siya ginagamit everyday kasi sensitive yung skin ko. So, ginagamit ko lang siya like once or twice a week. I'll be very honest sa inyo ha. Ganun ko lang talaga ginagamit. And minsan nga kapag meron ako syempre mga nire-review na kailangan gamitin, hindi ko siya nagagamit sa face. Pero if you will ask me, ay maganda ba yan si Kojic Soap para sa mukha? Oo, maganda siya. Pero it depends again. Kung katulad sa akin na may sensitive skin, I will not recommend na gamitin nyo siya everyday. Pero kailangan hanapin ninyo kung saan makakapag-adjust yung skin ninyo. And then second, if tatanungin ninyo ako sa naging experience ko sa body, alam niyo maganda talaga siya for the body. Talagang ma-exfoliate yung skin ninyo. Wala naman siyang tingling sensation. No? Ako hindi ko kasi siya binababad eh. For example, kung sa face gagamitin ko lang siya ng 10 seconds lang siguro, ganun. Hindi yung tipong babad to the max kasi nga masyadong strong to, no? Pero sa katawan, pwede ko siyang ibabad for 30 seconds to 1 minute. Pero ako personally, 30 seconds lang talaga. Kasi masyadong nagde-dry yung skin ko eh kapag ka ganun. Ang na-experience ko dito, kung talaga bang nakakapagpaputi siya. Kung tatanungin ninyo ako, ay ma'am, talaga bang nakakaputi yan? Actually, kasi hindi na ako gumagamit talaga ng mga whitening soap. Not unless na meron akong i-review. I mean yung everyday talaga. Kapag gumagamit ako ng mga whitening soap, parang twice a week na lang. So, tinry ko siya ng everyday. And ang naging experience ko sa paggamit nito, hindi naman ako nagkaroon ng skin irritation, pero nagkaroon ako ng dry skin. I don't know kung pwede rin kasi sa weather dito sa Spain eh. Winter kasi ngayon eh. So, pero yun, parang ang nangyari is nakita ko na kapag nag-exfoliate yung skin ko, medyo nagkakaroon talaga ng mga dry or patches. Hindi naman yung as in pamumula. Pero parang alam niyo yung medyo itchy na siya or medyo makate. Lalo na kapag hindi kayo naglagay agad ng lotion. So, I will recommend na kapag gumagamit kayo ng ganito kahit sa katawan ninyo, after ninyong gamitin siya, lagi kayong maglo-lotion. Especially nga kung meron kayong dry and sensitive skin. So, ako, ang napansin ko talaga, lalo na yung elbow area ko,
Yan, yung elbow area ko talaga. Yan yung ang daming na exfoliate talaga namang. Mukhang marami siyang nakukuhang mga libag-libag. Hindi, yung mga dead skin, di ba? Ayan talaga, dito sa area na to, ang daming nakukuha. And then, ang pinaka-tip din na masasabi ko sa inyo, kapag gumagamit kayo nito, kailangan hindi din ninyo siya ikukuskus ng sobra, yung magi-scrub kayo, kasi pwede siyang mag-cause ng skin irritation or pamumula or pagkakaroon ng sugat. So, dapat pag gumagamit kayo ng mga Kojic soap, katulad ng sa Brilliant Skin, very, very mild lang yung gagamitin nyo na scrub, or kung gusto talaga ninyo mag-scrub, once a week lang. And then, ako sa na-experience ko, micro-peeling yung nangyayari sa kanya. Hindi siya yung tipong halatang halata. Pero ito nga yung problema, no? Na-experience ko na rin to sa ibang mga whitening soap. Pero kapag yung tapos ka nang maligo, alam niyo yun, tapos ka nang maligo, nagbanlaw ka na, and then gumamit ka ng towel, ang nangyayari, pag nakadkad ng konti dun yung towel dun sa balat ko, minsan nakikita ko na lang may mga libag-libag talaga. May mga dead skin talaga nakasama na parang, ano ba, tapos na ako uulitin ko na naman yung pagbabanlaw ko. So, yun yung nagiging experience ko, no? So, balik na naman ako sa shower. Mag-shower na naman ako para matanggal yung mga dead skin na kumapit, lalo na pag nakukuskus na sa towel. So, kapag ka magta-towel kayo, dapat very mild lang. Huwag ninyong yung maging masyado kayong harsh skin ninyo. Kasi pwede siyang mag-cause nga ng mga irritation, lalo na katulad nito ng mga whitening soap. So yun yung naging experience ko. Ginagawa ko, no, after using this, again, lotion agad, para ma-avoid din na magkaroon ng mga dry patches, or minsan kasi yung pagkakaroon ng dry skin, pwede rin siya mag-cause ng pangangati ng balat. So yun talaga. Always use lotion din with SPF, lalo kung lalabas kayo, or sunblock. So, ang mga pros nito, or masasabi kong mga advantages, or talagang nakita ko na pagbabago habang ginagamit ko ito, talagang nagkukos siya ng pagbabrighten ng skin, or pagkakaroon ng radiant skin. Kasi parang, di ba, pagka once na nag-peel na siya, parang yung skin mo is, ang glowing talaga niya, and ang radiant tignan. And then, second is, nakaka-exfoliate nga talaga siya. So, parang, di ba, minsan pagka ganun na exfoliate siya, talagang makikita mo na, ay, effective siya, kasi natatanggal niya yung mga dead skin natin, lalo na dun sa mga areas na uneven or hindi pantay. And then, ang next na napansin ko sa kanya ay nakakatulong din siya kung meron kayong mga peklat na nakakalighten siya kapag habang tumatagal mo siyang ginagamit. Of course, again, hindi siya magic na, ay, puputi na siya. Hindi. Kailangan nga lang tuloy-tuloy. Kasi parang 3 weeks ko siyang ginamit nga, mag 1 month na actually. And yun yung napansin ko sa kanya. And ang sinasabi ko nga, ang cons niya is nakakakos talaga ng dry skin. And alam niyo yung sa kamay ko, nagkukos talaga siya ng dry skin. So, kailangan talaga lotion agad or soothing gel kung meron kayo. And also, kapag gagamitin nyo pala ito sa mukha, katulad ng sinabi ko, maganda siya sa face. Pero if you have sensitive skin, you have to be very, very careful nga. Pagkatapos ninyong mag-wash ng inyong face, ang ipangbanlaw ninyo, or pagkatapos nyo magsabon ng Kojic soap sa inyong face, ang ipangbanlaw ninyo is yung malamig na tubig para mag-close yung pores. So, yun lang mga beshi. So, again, ito yung aking maiksing review lang for Brilliant Skin na Kojic soap. Maganda siya, totoong nakakaputi, at also, mura lang siya, and available siya sa Pilipinas. Kaya lang, siguro, I think, hindi ako sure kung available na siya sa mga malls, no? Pero ang alam ko kasi sa Brilliant Skin is more on online sila Mabibili nyo siya online. May kakilala ako na distributor. Ilalagay ko sa description box. Please check na lang kung gusto ninyong itry. Hindi ko alam kung magkano yung price, pero I think nasa 80 pesos to 100 pesos siya. Hindi ko alam kasi dito ko sa Spain binili mayroong mga Pinay na nagbebenta dito, doon ko binili. Pero kung nasa Pilipinas kayo, pwede kayong umorder online. Kung wala kayong kakilala, again, sa description box. So guys, kayo, na-try nyo na ba ito? Ano yung naging effect sa inyo? Kung na-try nyo na ito, please comment down below para dun sa mga gustong itry ito at naghahanap ng mga reviews. So yun lang mga beshies, yung aking short review for this product. Again, my name is Maymay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to hit the subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify kayo kapag meron akong bagong vlog. So again guys, thank you so much for watching my vlog. Please stay safe and healthy everyone. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko pong mga vlogs. Bye!